Ang ganda ng upuan natin, oh. Gawa nga pala ng AG seat yan, guys. Yan, AG seat. Salamat kay Master Arnold sa paggawa ng upuan para sa aking Honda ADV 160. Yan, camelback. May pagka camelback siya, tas touring. Yeah. Kung gusto nyo paggawa ng ganyang klaseng upuan, message nyo na si Sir Arnold or si Master Arnold ng AG seat. Located sila sa may Paliparan, Dasma, Cavite. And nandiyan sa description box yung link na kanilang page. Sa pricing, message nyo na lang sila. Anyway guys, what's up? Downshift Vinci here for today's vlog. Actually, pangatlong beses ko nang ginawa tong gantong klaseng content. To give you guys some context, may mga ginawa akong content dati para dito sa aking EDV 160. Kasi may problema tong motor ko na to. Ang nangyayari kasi sa motor na to, guys, may issue siya pagdating sa high RPM. Yung tipong pagdating sa, let's say, 8,000 RPM, humapagpag na yung belt na itong aking CVT. Hindi ko alam kung ano nangyari, ba't nagkaganon. Na-experience ko itong issue na to nung nasa 25,000 kilometers na siya. Basta na-experience ko yung issue na yun 25,000 kilometers. Ngayon, ang ginawa ko, kasi naiirita na ako sa performance niya, gawa ng pagdating ng, let's say, 80 kph, wala na. Pumapagpag na yung belt, hirap na siya maka 100. Ang worst pa, nung nag-Baguio ride kami, kung matatandaan nyo, kasama ko si Jason, hindi ako makalagpas ng 100 kph na takbo. Hindi siya umabante, hindi siya umaangat. Kaya after ng ride namin na yun, ginawa ko, pinapalitan ko sa tropa ng mas matigas sa center spring. So after ng kilometers, ganun pa rin. Pagpag pa rin yung takbo niya sa less than 80 kph. Pinagtyagaan ko pa yan hanggang sa maging 30,000 kilometers. Ngayon, nasa 30,000 kilometers na, ganun pa rin yung performance niya. Pinapalitan ko na ng pulley set. Sa una, okay, gumanda-ganda pa yung takbo. Pero katagalan, ganun pa rin. Bumalik na naman siya sa dati. Pagpag na naman yung kanyang CVT. Especially when it comes to high RPM. Yung tipong magra-ride ako ng Ternate, pagdating sa paangat na kalsada, paakyat ng bundok, nawawalan na ng hatak. Hindi naman gano'n katarik yung yung bundok na yun na dinadaanan ko. Pero pinagtyagaan ko ulit. Ngayon, sabi ko, bibili na ako ng bagong CVT set. Like, pinalitan ko na yung pulley set, pinalitan ko yung flyball, pinalitan ko yung catch lining, pinalitan ko yung center spring, pinalitan ko pa ng belt, brand new. Eto na, nakakabit na siya ngayon dito sa motor ko na to. Akala ko yun ay solusyon, hindi pa pala. Ganun pa rin. Like kahapon, kakaride ko lang ng Ternate, hirap pa rin humatak. Pinalitan ko na rin ng TPS kasi nga baka yun din ang problema. Hindi rin TPS. Pag nagdating sa 100, hirap na. Sa low RPM to mid RPM, okay pa eh. Lakas niya umatak. Like 0 to 60, ang bilis siya makuha. Pero pagdating na ng 80 pataas, hirap na mag 100. Ang worst pa nga, 160cc, 4 valves, pero hirap mag 100. Lalo na pagdating sa uphill na kalsada. Kaya eto, sabi ko, pag ito pa rin is hindi pa rin talaga na solusyonan, hindi pa rin naayos, hindi ko na alam kung ano problema ng motor na to. Walang problema sa makina to, panigurado, kasi CVT CVT nararamdaman ko kasi pumapagpag But anyway, eto, may binili tayong bagong torque drive. Kasi yun na lang hindi ko napapalitan simula nung na-experience ko yung pagpag na yun. And ang taas na rin kasi tinakbo ng stock na torque drive na ito. Kaya ako baka isa na rin yung factor kung bakit nangyayari yun, ba't na-experience ko yun. Pangalawa, belt. Although yung belt ko pa is nasa 10,000 pa lang naman ang tinatakbo, but still, gusto ko na rin palitan. Baka yun din kasi isang factor kasi nga mapagpag na yung belt Although yun nga, maayos pa yung belt. Usually kasi kapag stock belt, 20,000 kilometers ang tinatagal ng stock belt. Pero depende rin kasi sa paano ka magmaneho or what Para sigurado, papalitan ko na rin siya ng belt. And lastly, flyball. Even though na brand new pa yung flyball natin, papalitan ko na rin kasi masyadong magaan. 13 grams. Although hindi factor yung flyball in my opinion sa mapagpag na belt. Kasi nagtry ako ng 16, nagtry ako ng 18. Ganun pa rin, mapagpag pa rin kahit anong flyball ang gamitin ko. I guess hindi siya totally factor when it comes to pagpag ng belt. And I hope masolusyonan na yung problema ko sa motor na to. Smooth naman siya. Smooth naman siya actually. Pagdating sa 60, 70, smooth siya, wala siyang problema. Pero pagdating sa 80 pataasin na.
Ramdam ko na pumapagpag na yung belt. No? Yung tipong nasa high RPM ka, magbibitaw ka sandali ng throttle, tapos ito throttle mo ulit, mararamdaman mo yung belt pumapagpag. Di ko alam kung ba't nagkakaganon. Kaya ito, last na to. Kapag ito hindi pa rin nasolusyonan, kapag ito ganun pa rin yung problema, ayoko na. As is na to, pagtsatsagaan ko na lang talaga to. Hindi na to pwede pang harabas kumbaga. Ito lang siguro yung 160cc na hindi makapag 100 o hirap mag 100. Yung airblade ko, kung tutusin, napakalakas nun eh. Hindi naman sa pagmamayabang, pero chapsuy yung ano nun, CVT nun. Halo-halo brand ng CVT nun, pero napakaligsay, napakatulin ng motor na yun. Hindi ko alam bakit nagkakaganon yun. Unlike na ito, binibigyan ako ng sakit ng ulo when it comes to performance. Ayun o, ramdam ko, ayun o. Yung tipong ano, parang ganun yung ano niya. Yung taas ng belt niya. Kapag ito throttle mo, parang hindi siya yung constant na naka-straight, hindi siya yung constant na nakalapat kumbaga. Maatak naman, pero ramdam mo yung belt na hindi nga doon siya, hindi siya ganun kalapat. Original naman yung belt na ito. Pero yun nga, sabi ko, papalitan na natin lahat. Kumbaga technically brand new CVT na ulit to. Kaya yun, punta lang ako sa tropang si Ian, papakabit ko tong mga to, and then balitaan ko na lang kayo sa mga magiging resulta the following day. So guys, quick update. Galing na nga pala ako sa tropa, and napakabit na yung mga dapat ipakabit sa motor ko. Meron kaming na-discover na hindi maganda. So yun, pagdating sa tropa, pina-change oil ko na tong bike ko, pinapalitan ko na rin ng gear oil, linis konti ng CVT, pinalitan na rin ng flyball from 13 grams naging 15 grams. Bagong belt na rin ang nakalagay. Pagdating sa torque drive na nabili ko, doon namin na-discover na may problema. First installation, napansin namin na gumigewang o umaalog yung mismong torque drive kapag nakakabit na siya sa CVT. Bearing ng RS8. Sarap. Ito, isarap yung RS8 din to. RS8 mo ba yan? Mabalag na talaga yung bearing niya. Oo, gumagalaw po. Ganun. Lumeng ko. Dito pang dito. This stock. Walang galaw. Walang galaw lang side by side. Wala, ito nasayaw to. Nasayaw to. Dito pang ADB. Ito pang ADB yan. Yan o, ang lakas ng galaw. Toink. Baka ibang sukat ng bearing dito. Marag. Tapos nung pinaandar, ayun na, ang ingay ng CVT, like kumakaransing, tapos pansin namin kumakalog, gumigewang-gewang. Ang unang suspecha ko, akala ko dahil sa clutch bell, pero hindi, sabi ni Ian, okay pa naman daw yung clutch bell kasi bago-bago lang eh. Pero nung chinek niya yung torque drive, na-discover niya na yung bearing ng torque drive may kalog. Tapos in comparison, iba yung bearing na nakalagay sa torque drive ng SRF na nabili ko compare sa stock ng Honda EDV 160 ko. Kaya hindi ko na rin pinakabit yung torque drive kasi nga napaka-ingay niya kapag nakakabit na siya sa CVT. Ang ingay, tapos kumakalansing, tapos umaalog-alog yung mismong torque drive. Kaya wala akong choice kundi ipa-return refund na lang. Yung flyball, yung belt, at saka yung iba pang parts walang problema, okay naman. Pero itong torque drive lang, yung nakita namin may problema. Ngayon hindi ako maninira or hindi ako naninira ng brand, guys. Gusto ko lang maging honest sa inyo. Kasi kung okay naman yung product, sabihin ko naman sa inyo kung okay. Baka lang kasi sabihin ng iba na paninira itong ginagawa. Hindi po. This is an honest feedback and review. And I guess hindi naman siguro lahat ng torque drive ng brand na to ganyan ang issue. Siguro nagkataon lang talaga na sa akin napunta. And syempre since kailangan ko rin siyang i-document, kailangan ko rin siyang i-vlog kasi technically vlogger-vloggeran nga tayo. And sinabi ko naman sa inyo yan
na pang ilang beses ko nang ginawa tong content na to. I mean, papalit-palit na ako ng CVT, ang dami ko na pinadala, etc. Ngayon ko lang siya i-upload, tapos may ganitong pagkakataon pa na may na-discover na issue. Pasensya na, pero nagkataon na sa akin napunta yung ganitong klaseng product. Kasi sasabihin ko naman sa inyo kung okay yung isang product I mean kung okay na may experience ko like wala naman naging problema So yun, i-return refund ko na lang yung item, yung torque drive na yan. And sana ma-refund sa atin kasi hindi naman negligence yung nangyari. Gawa ng technically naka-sealed naman yung torque drive nung nakuha ko siya. Siguro factory defect lang talaga yung nabigay sa akin. Hindi ko na rin sasabihin kung saan shop ko na bili kasi yun nga, baka isolated case naman to. Hindi naman lahat ng torque drive is ganyan yung problema, di ba? Baka isolated case Tsaka wala rin naman pananagutan dyan yung shop. Gawa ng seller lang din naman sila. Hindi naman sila yung manufacturer mismo. Kumukuha lang din sila ng items and then yun, hindi rin ma-check yung item kasi nga naka-sealed. Syempre, sino ba naman ang customer ang gustong kumuha ng brand new item tapos hindi na sealed? Kaya hindi rin nila bili basta-basta buksan yung item na binigay sa kanila. Kasi nga, alam ko yung ganyan. Nagtrabaho rin naman ako sa sales. Kaya alam ko na hindi pwedeng basta-basta na nang buksan yung item, lalo na kung naka-sealed siya. So far, pansin ko na medyo naging smooth na ulit yung takbo ni Ada. Pero di ko pa rin masabi kung nawala na ba yung issue niya na pagdating sa RPM. Di ko pa rin masabi kung pumapagpag pa rin yung belt. Kasi unang-una, break-in pa yung belt. Gawa ng bago siya. Tapos yun, kakakabit lang din kasi ng ibang parts. Kaya di ko pa masabi. Siguro sa mga susunod na vlog na lang. Pero so far, may nararamdaman pa rin ako na parang dumudulas. Pero yun nga, baka nga dahil hindi pa masyado nakalapat yung belt dito sa motor ko. So yun lang naman guys. Gusto ko lang kayo nang bigyan ng update kung kamusta tong si Ida sa ngayon. Maraming salamat din sa tropang si Ian sa pagtyagang pagkabit ng aking motor. Shoutout sa iyo Brad, maraming salamat. Ayan, kung kailangan nyo mapagawa ng motor tapos nandito kayo sa may Tanza, check nyo lang yung si Ian, Boss Ian Motorworks. Boss Ian Works, yan. Lahat ng motor kaya niyang gawin. Kaya niyang gawa ng paraan. De, solid yan sa tropang si Ian. Lahat ng motor ko sa kanya ko pinapagawa. Kaya tiwala na ako sa kanya. So yan, i-return ko na to item and balitaan ko na lang kayo sa mga susunod na mangyayari. Several days later. So guys, quick update lang. Dito nga pala tayo sa Ternate and nakabit na natin yung mga dapat ipakabit dito sa motor na to. At eto, uphill yung dinadaanan ko. And ito yung sinasabi ko sa inyo na ramdam na nawawala ng hatak yung motor ko. Given na brand new na yung CVT, brand new na yung pulley, brand new clutch belt, clutch lining, center spring, tsaka yung belt, brand new na rin. Ang hindi ko lang napapalitan yung torque drive kasi last time na nga na may binili tayo, may na-discover kaming problema. Kahit na brand new na siya, maliban sa torque drive, ayan, ito yung sinasabi ko na ayaw humatak kahit na simpleng paangat lang naman yung dinadaanan ko. Hindi ko alam kung anong problema. Hindi ko alam kung ano pang dapat kong palitan maliban sa torque drive. Pero ang isa kasing fina-factor ko, once na napalitan na natin torque drive tapos ganun pa rin, existing pa rin yung issue ng motor ko, wala na. Suko na ako, ayoko na. Tapos na. As is na talaga siya. Ito lang siguro yung 160cc 4 valves na hirap pumatak given na scooter pa siya. So kung may masasuggest kayo guys, siguro comment kayo dyan. Tapos kung may alam pa kayong pwede kong gawin, sobrang laking tulong yan para sa akin. Pero for now, kung sipagin ako or may isipin kong bilhin o bumili ng bagong torque drive tapos na solusyonan, di mas maganda. Pero kung yun nga, ganun pa rin ang problema, wala na, suko na ako. ayoko na sumakit ang ulo. So ayun lang naman, quick update lang since nandito na tayo sa Ternate. And yun din naman ang sinabi ko na i-ride ko muna siya after ma-break-in yung mga pinakabit natin, then saka natin i-assess kung same pa rin ba yung issue. And sadly, ganun pa rin siya kahit na napalitan na natin yung ibang parts.
So yun lang naman guys ang ma-update ko sa inyo. Kaya kung meron man kayong masasuggest, comment lang kayo. So yun, dito ka natatapusin ng vlog. Maraming salamat sa pag-nood, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. You all know the drill. Ride safe. Peace out. Yun lang.